Tanga ka pala eh. Wala naman sisisid sa COA. Tanga ka pala eh. Wala naman sisisid sa COA. Tanga ka pala eh. Wala naman sisisid sa COA. Maayos yan. Sorry to say this, lahat tayo dito, baka pag nagsalita ho doon, wala na akong maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Eh, ilang dekada na ho nila naririnig to eh. There is no place for selfish interest. Egos must be left out the door to serve the greater good. And without a comprehensive flood control master plan for the entire country, task will be impossible. Parang hindi yata importante sa ating MMDA chairman ang problema natin sa baha. So eto na nga mga ka-old school, ang ating mga senador, putragis, gigil na galit na dito sa ibang ahensya ng gobyerno na dapat na sila ang humaharap sa ating mga kababayan na nalubog sa baha nung mga nakaraang bagyo. Sa dami ng proyekto, tila yata palala ng palala ang pagbaha. Sa laki ng pondo, mukhang malaki na ang binubulsa nila. Sabi nga ni Senator Amy, tanga. Panoorin natin mga ka-old school at reaksyonan natin kung bakit ba galit na galit ang mga senador dito sa magigiting na ahensya na dapat ay nangangasiwa, lalo na sa pagbaha. Let's go! First, the MMDA secretary. Is he present? Parang hindi yata importante sa ating MMDA chairman ang problema natin sa baha. Parang nakakahiya naman yata sa kanya na buti na lang nandito si Yusek Frisco San Juan. Is he the acting chairman or newly appointed chairman? Acting. Baka kayo na po ang susunod na chairman yan, yes, sir. Mr. Chair, maybe I will ask you. Okay. Tingin po niya hindi importante ito, itong pagdinig niya ito. Yusek San Juan. Alam po niya naman na importante, pero sabi po niya, kaya ko na daw po. Sige, tingnan natin mamaya, sir. Tingnan natin. Susubukan ko po, pero I cannot promise. But I really think it's what is the reason behind his absence today? Meron po siyang naunang commitment sa BIR po. BIR. Malaking problema. MMDA, BIR, Mr. At Chairman. Senado. At ang problema ng bayan. Hanggang ngayon sa amin, baha, Mr. Chairman. Noong mga nakaraang araw, bakas sa napakaraming social media post ang hinagpis ng ating mga kababayan sa gitna ng hagupit ng Egay at Falcon na sinibayan pa ng habagat. Ang awa na nararamdaman natin ay nadadaig ng puot at galit. Ang palaging tanong, bakit ganyan tayo ng ganyan? Alam kong kasama kong nagagalit ngayon ang buong Senado, lalo't higit na ang ating majority floor leader, Senator Joel Villanueva, dahil din naman sa laki ng pinsalang inaabot ng kanilang probinsya sa Bulacan. Pati na rin si Senator Amy Marcos. Hindi lamang iilan lang ang nakikinabang sa bilyong-bilyong pisong budget. Nagpupuyas. Nasa ang aking puot na tila isang parang vicious cycle na lang, pabalik-balik na lang sa loob ng napakaraming dekada. Filipinos feel forsaken. As early as the 70s, no less than our President's mother, Madam Imelda Marcos, the mother of Senator Amy, acknowledged the problem of flooding in our society. She even instituted the flood control tax, collecting 25 centavos for the sale of movie tickets during the golden age of Philippine cinema, when the ticket booths were flocked by the public. It was a prudent proposition amidst then only looming threat in the far future. Decades later, fast forward, 2009, fast forward tayo, Typhoon Undoy
ravaged the entire country. Hindi na nakakapagtaka yan. Parang ito. Flood control project, one of many Marcos project, scrapped by Cory Aquino. Diba? Napag-aralan na to. Ito yung tinatawag na yan, no? Spillway. Yan ay dinisign ni June Palafox. Nagawa ang unang 3 parte papunta sa Manila Bay. Ang masakit, the water management program included 4 major projects for diverting flood waters from the Marikina River, which flows from the Sierra Madre Mountains into Manila, joining the Pasig River and draining into Manila Bay. Flood waters from the Marikina were be diverted into Laguna de Bay, a large lake adjacent to Manila. The first 3 parts were completed 1983, 1984, and 1986, the year of the coup against Marcos. The fourth and final part, the spillway from Laguna de Bay to Manila Bay, in case the lake overflowed in a massive flood, was one of many projects with the name Marcos attached to it that were scrapped by Cory Aquino. So, wag na tayong magtaka kung bakit tayo binabaha. Bakit lumubog tayo nung panahon ng Undoy? Dahil sa mga disenteng pinaniniwalaan nilang ina ng democracy. Parang katulad ng Bataan Nuclear Power Plant. Hindi niya rin to pinatupad dahil ayaw niya na maalala si Ferdinand Edralin Marcos Sr. ng mga Pilipino. Tuloy natin mga Cold School. Gusto ko sabihin sana yung MMDA chairman pero wala po dito. Parang may mas importante po. Okay lang naman ho umabsent, Mr. Chairman, pero Hindi sa panahon ito. sana bigyan tayo ng maayos na reason, hindi yung may meeting siya sa BIR. Because this is about a pressing issue problem that we are facing right now. Even the president would go out of his way to go to Pampanga and Bulacan to look into this, Mr. Chairman. Hindi tayo naglalaro dito ng piko. Hindi tayo naglalaro ng talakasan lang, Mr. Chairman. I wanted to say good morning, Mr. Chairman, pero ang hirap sabihin ng magandang umaga kung yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kababayan ko sa Bulacan hanggang ngayon lubog sa baha. Mr. Chairman, tumitirik na yung araw at sa amin sa aming lalawigan, minsan buwan na nakatirik ang araw. May tubig pa rin sa loob ng bahay, hindi po labas, loob ng bahay. Kaya hindi ko alam kung mahirap sabihing maganda ang umaga, lalo na kung araw-araw nakakakuha tayo ng text, nakakatawag yung mga kababayan natin, panayhingi ng tulong. And let me take this opportunity to thank all of you. Lahat ho ng nasa table na ito, nagbigay na ng tulong. Pero alam nyo ho, yung mga kababayan natin doon, hindi naman nila gustong humingi ng tulong sa atin na magdepende doon sa canned goods, sa bigas. Ayaw naman ho nila yun eh. Kung kilala niyo yung mga Bulakenyo, may sense of pride po yan. Gusto nila na sila yung bumubuhay sa sarili nila. Pero wala ho silang choice. Kung titignan niyo yung video na pinakita ni Mr. Chairman, sa ilang parte ng Hagunoy, by the way, yung buong Hagunoy po, at yung ilan po sa atin dito, taga Hagunoy, wala hong in-spare na ni isang barangay. Lahat po lubog. Mr. Chairman, ang nakakalungkot sa lahat, this is not the first time na nangyari po ito. Hindi po ito unang beses. Kayo yung nagsabi, yung delubyo na ito, paulit-ulit na lang. Yung ginagawa ho natin dito sa Senado, parang paulit-ulit na lang. Alam nyo, Senator Joel Villanueva, totoo yung sinabi mo. Paulit-ulit na lang yung ginagawa nyong hearing sa Senado. Magaganda yung gusto nyong maging batas. Magaganda yung ginawa nyong batas. Ang pondo, ibinibigay nyo agad-agad. Taon-taon, grabe ang bagyo. Magaganda ang pulisiya. Pero masakit, hindi ginagawa ng mga ahensya ang totoong trabaho nila. Mas inuuna nila ang bulsa kesa sa iba.
Mas gusto nila na taon-taon napakalaki ng kanilang budget. Sa ngayon nga, 100 billion. Sa susunod na taon, 200 billion mahigit. Pero wala naman tayong nakikitang improvement diyan sa flood control na ginagawa ng ahensya ng DPWH, MMDA. Wow naman. Wow sabaw. So kahit tayo naiinis at nagagalit na, wala kasing pangilang batas. Kaya yung mga demonyo na yan na nagnanakaw sa mga proyektong dapat sana ay para sa tao, hindi sila marunong matakot. Kaya paulit-ulit man kayong maghiring, kung wala namang makukulong, wala ring hihinto. Hindi ko alam, Mr. Chairman, kung naniniwala pa sa atin yung taong bayan. Yun yung masakit. Sabi ko nga, kung hindi rin ako makakatulong sa Bulacan, binanggit ko kay Sekretary, kung hindi ako makakatulong sa Bulacan dito sa pagbaha, sana hindi na lang ako naging senador. Wala rin pala akong kwenta eh. Ramdam kita, Senator Joel. May kwenta kayo, kaya lang yung mga nasa pwesto ng bawat ahensya, walang kwenta. Certainly, they should be here. Mr. Chairman, I demand that the Pangilinan Group send someone to account for the havoc and mayhem caused in NLEX. No one was there. In the many days that it was underwater, it took 9 hours for us, and even longer, simply for that stretch in San Simon. Also, I do not see anyone from San Miguel or the contractor of San Miguel. They do not seem to be present in order to defend their rather checkered history, the Boscalis group of contractors, who also perhaps had something to do with the great amount of water that was displaced, 100 million cubic meters. I think this has to be considered. That is accountability po. Bakit wala sila rito? DENR, ang NLEX toll, panay ang singil nila, pataas ng pataas ang singil, wala naman dumadaan, wala rin naman linibre sa amin. Putra kasi mabaging langit. Pati NLEX, binahala. Alak lang patuka sa mga. Akala ko, late. Ayan ang hirap sa atin. Lagi na lang tayong ganito. Ang lakas nyong maningil, pataas kayo ng pataas. Pero ang serbisyo, pababa ng pababa. Yan nga, puro kabig, walang tulak. Pirahin mo pa, Senator Raimi. Yung San Miguel, ganyan din. Asan sila? Wala naman pumutok na detailed dike katulad noong 2012. Wala naman rinilis sa Pantabangan. Ba't nagkaganito tayo? So yung accountability po, ipaliwanag lang please. Ikalawa yung response. Napakahina naman ng response. Nalilito naman kami dyan. Ba't naman wala naman sumaklolo sa sino man? At ngayon, nananatili pa rin na homeless ang napakarami. Pagkat nalilito rin, at sana nananawagan ako kay Mr. Chairman, pwede ba isama na rin natin yung Department of Housing and Urban Settlements? Pagkat ang pera para sa partially damaged at totally damaged homes sa norte, nalipat from DSWD at napunta dito sa bagong department. Nagtuturoan po sila ng NHA, may 1 billion, tapos sasagutin kayo na pero wala na. Patay na naman. 1 bilyong pondo. Para dito sa mga nabagyo. National Housing. Puta Department of Housing. Puta nagis mabaging langit. Wala na. Oh my goodness. Patay na naman. Hindi lang DPWH, MMDA, pati sa NLEX. Ngayon naman, pati kayo dyan sa Housing Authority. Wala na ba talaga kayong natitirang kahihiyan sa buhay nyo? Wala na ba kayong awa sa mga kababayan nyo? Alin ba talaga? Ako'y nalilito talaga at hindi na namin alam kung saan pupunta. Ganon din sa Department of Agriculture na wala ring sumasagot kung saan manggagaling yung replanting, restocking ng short maturing at saka yung quick
quick harvest varieties ng rice and gulay. Nag-aanap si Senator Amy sa Department of Agriculture. Baka meron na naman dyan magsabi na kinokontra na naman o nag-aaway na naman ang Pangulo at ang super ate ng Pangulo. Hinahanap niya para maitulong sa ating mga nasalanta na pananim. Maliwanag yan ha? Naghahanap siya. Yung mais, wala nang pag-asa yun hanggang November. Talagang tangay na lahat yun. Dahil basa masyado, hindi nakakayanin yan. Ikatlo, yung plano, yung mahiwagang feasibility plan na sinasabi. Mahiwaga siya talaga. Hindi namin maintindihan. Talaga ba yung kasalanan, Bustos Dam, katulad ng sabi ni Governor Daniel. Totoo ba yun? Nia, pakisagot naman please. At yung budget ng DPWH, siguro panahon ng tignan ng maigi, bakit napupunta ang napakaraming pera, lumalala naman yung problema. Kayo na talaga. Kayo na DPWH. Kayo na ang pinagpala. Ibang klase kayo. Sobrang taas na nga ng inyong pondo taon-taon, pero wala namang kayong naidudulot, kundi salot. Yun nga, sinabi 703. Sa susunod na taon, may proposed budget na naman sa NEP natin, flood control, 215 billion. This year, may 182 billion. Kada taon, billion-billion. Nung bago ako pumasok sa politika bilang kongresista, nagtataka ako ba't ang daing flood control. Ang sabi po sa akin, tanga ka pali. Tanga ka pali. Tanga ka pali. Wala naman sisisid sa COA. Maayos yan. Talaga nga naman, kahit anong gawin natin, paulit-ulit man tayo mag-hearing dyan sa Senado, hanggang walang pangilang batas, walang nakukulong na magnanakaw sa kaban ng bayan, walang mangyayari sa hearing o kahit anumang improvement sa ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga flood control na patuloy na tumataas ang pondo pero wala namang improvement sa kapakanan ng tao. Ingat!